kwentong ito ay hangot nangyari sa totoong buhay na hinaluan ng mga piksyonal na karakter at malikhaing pagsasalaysay sa tahimik na baryo sa gitna ng maingay na syudad ng San Fernando sa probinsya ng La Union. May tinayong isang simbahan, ang kauna-unahang simbahan ng San Fernando, La Union. Ang pangalan ng simbahan ay Pindangan Church na ngayon ay kilala na bilang Pindangan Ruins, na ipinangalan ang pangalan ng Pindangan sa dating pangalan ng syudad nila, Pindangan, na ang ibig sabihin ay pagpapatuyo ng mga isda. Ang Pindangan Ruins ay hindi lamang nakatayo bilang ilaw at sentro ng pananampalataya sa probinsya para sa mga Ilocanong Katoliko. Ngunit sa likod ng bawat bitak na bato, sa likod ng bawat sira-sirang pader, sa lupang ating nilalakaran, may nakatagong misteryo. Misteryong hindi pa nasusolusyonan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mga luma at abandonadong mga lugar ay pinamamahaya ng mga hindi maipaliwanag na puwersa. Dito nakatago ang mga nakakatakot at mga nakakagimbal na kwento. Ating tunghayan kung ganoon rin ba ang Pindangan Ruins, ang isang lugar na pinamamahaya ng maraming deboto at pinagmumula ng kabanalan. May nakatago rin kaya mga kwento ng kababalaghan. Ang Pindangan Ruins ay pinaniniwalaang tahanan ng isang paring may pugot na ulo na gustong-gustong maglakbay sa paligid ng simbahan. Siya ay nananakot ng mga taong dumarating ng gabi. Pinaniniwalaan ng paring ito ay namatay noong World War II sa loob mismo ng simbahan habang nagdiriwang ng kanyang misa. Siya ay binaril at pinaguta ng ulo. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin niyang hinahanap ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Kaya siguro hindi siya natatahimik. Nagpaparamdam ang paring ito sa mga turista ng Pindangan Ruins. Pinaniniwalaang siya ay minsang nakikitang naglalakad ng walang ulo. Huwag mo nang subukang lumingon sa iyong likuran. At baka habang ikay nakikinig ay bigla siyang nakaabang sa iyong likod upang humingi ng saklolo at hustisya. Minsan, si Erin ay nakikita bilang isang ulo na nakakalat sa anumang parte ng simbahan at tinatawagan ng kanyang sariling katawan. Tumahimik ka muna at baka iyong marinig ang kanyang pagtawag. Huwag na huwag kang sumilip sa ilalim ng iyong kama at baka makita mo ang kaniyang ulong ikaw ay nginingitian. Huwag na huwag mo ring susubukang mawala ng respeto sa lugar na iyon. Dahil ang hangin dito ay pinaniniwalaang namimigay ng kakaibang sumpa. Sino mang hindi rumispeto sa lugar na iyon. May isang kwento ng isang grupo ng mga babae ang namamasyal sa Pindangan Ruins. Habang nakaupo ang grupo sa isang sulok ng Pindangan Ruins, ang paligid nila ay tila tahimik at malamig. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang mga kaibigan ni Carla, ang babae sa kwento, ay nagmamasid sa mga anino ng mga sirang pader at mga lumang detalye ng simbahan. Habang ginagawa niya iyon ay patuloy sila sa pag-uusap. Ngunit walang kamalay-malay na ang kanilang boses ay umabot sa mga pader ng simbahan. At ang hindi nila nakikita ngunit nararamdamang presensya ng pugot na pari ay nagsimulang magalit. Si Carla, na nakasandal sa pader, ay nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kaniyang mukha. Habang nakatingin siya sa dilim, may narinig siyang mahihinang mga hakbang, parang mga yabag na papalapit sa kanila. Pero nang lingunin niya ang paligid, wala siyang nakita kundi ang mga pader at mga lumang arko. Masyado na atang tahimik dito. Siguro ay maganda pa'y kumuha tayo ng mga ilang litrato, sabi ni Carla. Sabay abot sa kanya ng kamera. Ang grupo ay nagsimula muling maglakbay sa loob ng Pindangan Ruins. Ngunit hindi nila namamalayan ang bawat takbang nila ay tila tumutunog sa katahimikan ng lugar. Ang kanilang mga boses ay nagsimulang magsitaasan ng tunog. At sa bawat tawa nila at pagsasalita, nararamdaman nilang may mga mata na nakatingin sa kanila. Biglang kumalabit si Carla sa kaibigan niyang si Maya, na nakatayo malapit sa isang altar ng simbahan. Maya, naririnig mo ba yun? Parang may sumusunod sa atin. Aniya tila nag-aalala.
Bago pa man makasagot si Maya, biglang sumabog ang isang malakas na tunog ng hangin at mga bagay na tila dumapo sa lupa. Ang buong grupo ay napatigil at parang may kakaibang presensya sa paligid. Bigla na lang nilang naramdaman ang Pindangan Ruins ay hindi ordinaryong lugar na para lang maglibang. Anong nangyari? Tanong ni Carla habang naglalakad patungo sa grupo. Nakita niyo yung aninong dumaan? Parang taong walang ulo. Sabi ng kanyang kaibigan, sumabat naman si Carla. Huwag ka naman ganyan. Magpicture muna tayo bago tayo umuwi. Sabi ni Carla. Ang lahat ay nagpicture at sumakay na sa kanilang kotse. Pinagkukwentuhan nila ang nangyari sa Pindangan Ruins na may halong takot at pagkamangha. Kung titignan mo naman kasi ang Pindangan Ruins ay hindi nakakatakot ang kanyang itsura. Dahil may mga nangangalaga rito upang panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng lugar para sa mga manlalakbay at turista. Nang makauwi si Carla at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay, pakaramdam ni Carla ay parang may mabigat na bagay na dumapo sa kanyang dibdib. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang karanasan sa Pindangan Ruins, naisip ni Carla na tingnan ang mga litrato na kanilang kuha mula sa gabi ng kanilang pagbisita sa Pindangan Ruins. Nagdala siya ng kanyang camera at ipinasok ang memory card nito sa kanyang laptop. Habang binubuksan ni Carla ang mga litrato, tawa siya ng tawa sa mga masasayang kuha. Ngunit nang dumating sila sa huling larawan, napatigil siya at tila ba kusang tumigil ang mga kamay ni Carla. Ang litrato ay kuha mula sa isang madilim na bahagi ng Pindangan Ruins. Isang kuha ng kanilang grupo na nakatayo sa harap ng altar. Ang kanilang mga mukha ay makikita ng malilinaw, masaya at puno ng pagkakaibigan. Ngunit sa likod nila, sa hindi kalayuan, isang mistulang anino ng isang tao na nakasuot ng kasuotang pangpari ang sumulpot. Ngunit ang pinaka nakakagimbal na detalye ay ang pagkakaroon nito ng walang ulo. Ang paring walang ulo ay hindi malinaw. Ngunit sa bawat detalye ng litrato ay may isang pirasong takot ang nagsimulang magtago sa puso ni Carla. Hindi siya makapaniwala. Gulat na naghalo sa takot ang nararamdaman niya. Pinagmasdan niya ang imahe ng mabuti ngunit habang tumatagal, tila nagiging mas malinaw ang itsura ng paring pugot. Ang katawan nito ay nakatayo, tila nagmamasid sa kanilang grupo mula sa isang madilim na sulok. Maya, halika. Tignan mo. Anong nangyari sa litrato na ito? Tanong ni Carla sa kanyang kaibigan na ang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang larawan sa screen. Yan. Yan yung paring sinasabi natin. Tugon ni Maya na nagsimula rin mag-alala. Hindi ko akalain na magiging totoo ang lahat ng sinasabi natin nung nandoon tayo. Ang isang pwedeng mangyari sa kanilang lahat ay muling nagbalik sa kanilang isipan. Ang sumpa ng paring pugot na hindi nais ng ingay at pagmumulto sa loob ng kanyang lugar ay tila pumasok sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung paano, pero tila ang paring iyon ay sumama sa kanilang mga litrato. Isang paalala ng kanilang pagkakamali. Ang paglabag sa katahimikan ng lugar. Ang mga mata ni Carla ay nagiging matalim. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang nais ng paring pugot? Bakit siya nasa litrato? Yan ang mga tanong ni Carla sa kanyang isipan. Hindi na natin kayang ibalik ang mga oras na iyon. Sabi ni Carla na nagsimulang maglakbay ang takot sa kanyang boses. Kailangan natin maghanap ng paraan upang mapatahimik siya. Ang grupo ay nagtipon at nagdesisyon na maghanap ng sagot. Ngunit bawat hakbang nila ay tila nagpapalakas ng takot sa kanila. Hindi nila alam kung ano magiging kasunod na hakbang. Ngunit ang pugot na pari ay nandyan pa rin. Isang misteryo na hindi nila kayang takasan. Tila ang gabi sa Pindangan Ruins ay hindi lamang isang simpleng pamamahinga, kundi simula ng isang madilim na kwento na patuloy nilang haharapin. Pinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Kumuha sila ng mga impormasyon tungkol sa Pindangan Ruins at ang kasaysayan ng lugar. Pati na rin ang alamat tungkol sa paring pugot na sinasabing gumagala sa simbahan.
Napag-alaman nila ang Pindangan Ruins ay isang dating simbahan na nasira dahil sa malakas na lindol na yumanig sa La Union. At ang paring sinasabing nakapugot ang ulo ay isang pari na naging bahagi ng mga kwento ng bayan. Isang kwento na itinuturing na bahagi ng mga alamat ng kanilang lugar. Sa kanilang pagsasaliksik, natagpuan nila na hindi lamang sila ang nakakaranas ng ganitong uri ng karanasan. Marami pang ibang tao ang nag-ulat ng mga katulad ng pangyayari. Mga taong nagpunta sa Pindangan Ruins na nagkwento ng mga kakaibang karanasan at mga litrato na may hindi maipaliwanag na mga anino. Sa paglipas ng mga ilang linggo, napagtanto ni Carla at ng kanyang mga kaibigan na ang misteryo ay hindi kailanman magiging ganap na malinaw. Ang mga kwento ng pugot na pari at mga sumpa ng nakaraan ay mga bahagi ng kultura at kasaysayan ng bayan. At tulad ng anumang alamat, ito ay nagiging bahagi ng kanilang pananaw sa mundo. Isa ang paalala na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Dahil dito, natutunan nila ang tunay na kwento ng Pindangan Ruins ay hindi tungkol sa multo o sumpa, kundi ang pagpapahalaga sa kasaysayan at mga kwento ng nakaraan. Hindi nila kailanman malalaman kung ano ang pangyayaring iyon ay isang simpleng pagkakamali lamang sa kanilang pananaw o isang seryosong babala mula sa nakaraan. Ngunit natutunan nila na ang respeto sa mga lumang lugar at kanilang kasaysayan ay isang mahalagang leksyon sa buhay. Ang mga litrato na dati ay puno ng takot at misteryo ay naging isang paalala na hindi lahat ng misteryo ay nangangailangan ng paliwanag. Minsan, ang tunay na halaga ng nakaraan ay hindi nasusukat sa kung anong nakikita, kundi sa kung paano natin ito inuunawang may respeto at pagpapakumbaba. Isa pang kwento ay tungkol naman kay Andres. Si Andres ay isang scholar ng kasaysayan ng turista ng La Union. Nais niya sanang imbestigahan ang puok na kung tawagin ay Pindangan Ruins. Ngunit may mga bumabagabag sa kanyang isipan dahil sa mga kwento-kwentong nakakatakot daw talaga dito. Dahil sa bago niya na pagpasyahang pumunta sa Pindangan Ruins, ay nagtanong-tanong muna siya sa mga tao na nakaranas ng mga kababalaghang pangyayari sa simbahan. At may nakapanayam siyang isang turista na dati na rin bumisita sa Pindangan Ruins. Ngunit ang nakausap niya ay kapatid lamang ng naging biktima. Dahil ang kapatid nito ay nagpakamatay dahil sa sobrang stress at araw-araw na senaryo ng pagpaparamdam ng pari sa kanyang kapatid. At isang gabi, bago mangyari ang pagpapakamatay ng kanyang kapatid, ay nakausap niya pa ito at ikinuwento sa kanya ng kanyang kapatid ang mga pagpapakita ng pare sa kanyang panaginip. Tila ba humihingi ito ng tulong at sinasabing gusto niya nang tumawid sa liwanag. Ikapito ng Disyembre, taong 2023 nang siya ay pumunta sa Pindangan Ruins upang maghanap ng makasaysayang kaalaman at kasama niya ang kanyang mga klase at kaibigan. Sa monastaryo kung saan kinakailangan mong mamigay ng donasyon bago pumasok, ay nakita nila ang isang babaeng tagapangasiwa. Ibinigay nila ang kanilang donasyon at nagpatuloy sa loob. Ang hindi nila inaasahan ay nang tumingin sila sa likod upang makita ang babaeng tagapangasiwa. Mabilis nilang napansin na hindi na siya sumunod sa kanila sa loob ng Pindangan Ruins. Nagpatuloy ang kanilang grupo sa pag-iikot. Ngunit na makalipas ang ilang minuto, isang malupit na gulat ang sumalubong sa kanila. Habang nag-iikot ang kanilang grupo, nakita nila ang babaeng tagapangasiwa na nagwawali sa loob ng Pindangan Ruins, nag-iisa at tahimik. Ngunit ang nakakagimbal, ang ngiti na nakabitin sa kanyang mga labi ay hindi maipaliwanag. Matamis ngunit may kasamang isang nakakatakot na pahiwatig. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na lihim at ang mga galaw ng kanyang katawan ay tila wala sa oras. Para bang siya hindi naroroon sa kasalukuyan, kundi sa isang ibang dimensyon. Siya ba ang babaeng pinagbigyan natin ng donasyon? Tanong ng isa sa mga kasama ni Andres. Ang kaniyang tinig ay naglalaman ng takot. Bakit siya? Bakit siya andyan? Lumapit si Andres sa kanya, ngunit ang bawat takbang niya ay tila nagiging mabigat na magtama ang kanilang mga mata na may kabuntot na kakaibang enerhiya. Ang babaeng tagapangasiwa ay huminto sa kanyang pagwawalis. Tumango siya ng dahan-dahan at nagbukas ng bibig upang magsalita. Ngunit walang tunog na lumabas.
Ang paligid ay nagdilim at para bang ang oras ay tumigil. Hindi mo ba alam, Andres? Ang babaeng tumugon nang ang kanyang boses ay tila umaabot sa isang malalim na puwang ng kanyang kaluluwa. Ako ang naiwang alaala ng mga naunang tagapangalaga ng lugar na ito. Ang pindangang ito ay may kapangyarihang humigop ng mga kaluluwa at muling magbalik sa mga nilalang ng nakaraan. Ang hindi na mabilang na misteryo ng lugar ay nagbigay daan sa isang katotohanan. Nagbigay takot sa kanila. Ang pindangan ruins ay hindi lamang isang puok ng kasaysayan. Ito ay isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasabay na umiiral at ang mga kaluluwa ng mga nagdaan ay patuloy na nagbabantay. Naghihintay sa mga bisita upang makamtan ang kanilang huling paghuhusga. Hanggang sa ngayon, ang karanasan ni Andres sa loob ng makaluma at sirasarang simbahan ng pindangan ruins ay naging isa ng kwentong bayan. Isang kwentong bayan na nagpapaalala na ang pindangan ruins ay masyado ng maraming napagdaanan at marami ng mga bagyo, lindol at ano pa mang kalamidad diyan. Ngunit patuloy itong nakatayo bilang saksi sa makasaysayang pamumuhay ng mga tao. Simula pa noong una hanggang sa kanilang pagharap sa mga nakakagimbal na kwentong bayan hanggang ngayon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating mga video.